Kima is there for you. So, yun yung pinaka core ni Kima as a plushie, or as a being, or as a cat. Okay, go. Ano bang gamitin natin? Ito na lang, para mas mabilis. Okay. The funniest thing involving Kima? Ano ba? Ano ba, Sai? Di ko alam eh. Alam ko na. Lagi siyang mahiyain. Lagi siyang tumatalikod. Di ko alam. Tignan nyo, hanggang ngayon nakatalikod siya. Feeling ko, ano talaga niya yun, trait niya yan. Lagi siya nakatalikod. Yun yung laging sinasabi ng mga fans na lagi nakatalikod si Kima. Hindi rin nila alam kung bakit. Pero I think he's just a shy kid because hindi siya lumaki na may kasama. Or hindi siya lumaki na may comfort person. That's why Kima is always turning around because nahihiya siya. So, yun lang. Actually, in-adjust na namin yung ano niya, ang tawag doon, yung taba ng plushie, yung tahi, yung kung paano yung, para hindi siya tumalikod. Pero tumatalikod pa rin talaga siya, so mahihain talaga si Kima kahit anong mangyari. Parang ako lang din nung bata ako, parang growing up, I didn't feel like I need to speak or I need to show up to people kasi hindi ako lumaking madaldal. Kaya nga ngayon, magugulat kayo, daldal ko sa interviews. Pero natutunan ko na lang din to. I realized kasi nung lagi na ako nakikinig ng music, nung ko na-realize na I wanna be this type of person someday. Yung type of person na pinupuntahan ng mga tao whenever they feel lonely, whenever they feel sad, whenever they can't sleep. And I remember having a insomnia ng bata ko and I can't sleep. Tapos only music and film lang yung nakakapagbigay sa akin ng peace of mind para makatulog. So, ayun. Favorite song na sinulat ko ever? Siguro right now, ang paborito ko, Kahel na Langit at saka Avellana. Favorite ko sila kasi one of the most complicated songs but also the most easiest one to write. Kasi parang ano lang din siya, parang super down to my core yung feelings ko towards the song. And I feel like a lot of people could relate also to it. Super magkaiba silang song pero sobrang relatable nila. Rituals? Madami. Sumasayaw ako ng girl group dances. Pati boy group din. Tapos nakikinig ako lagi sa mga songs na nagbibigay sa akin ng parang yung safe zone ko. So pag nakikinig ako mag-isa, yun din yung song na papakinggan ko before I come up on stage. Especially sa concerts kasi yung concerts napaka-nerve-wracking talaga nila. Parang pag inisip mo pag concert sobrang daming tao, kilala ka nila. Tapos parang ang weird ng shape ng mukha ni Kima dito. Pero okay lang, sige. Minsan nag-drawing din ako during pag nasa holding area kami, during sa mga gigs. Ba't hindi ko ma-perfect to? Okay, yun lang. Most memorable moment? Siguro nung na-realize ko na nasa US ako. Tapos parang kinakanta nila yung mga songs. Tapos kahit ang weird na sold out yung isang venue doon. Parang hindi ako naniniwala na nangyayari siya na nasa Amerika ako singing my songs, representing me as an artist, as an OPM singer. Siguro yun yung pinaka-nerve-wracking sa lahat kasi alam mo yung pag lumaki ka na parang walang-wala at all. And then right now, you realize you have everything you've ever hoped for and dreamed. Parang parang weird ng feeling. Parang feeling ko, naglalaro lang ako. And I feel like gano'n naman dapat. Parang hindi mo dapat siya seryosohin. Ayoko na rin masyadong sineseryoso yung mga bagay-bagay. Kaya, I'm just living my life. Kung ano yung nangyayari ngayon, I'm just making the most out of it. And I'm making everything exciting rather than being anxious. So,
parang feeling ko yun yung code sa life. Kaya, yeah. And I can't wait for more tours na mga iba-ibang tao, iba-ibang lugar na ma-meet ko very, very soon. Paborito ko siguro sa tour, feeling ko sa tour, ganito na lang, local tsaka local and international. Sa local, isa sa mga paborito ko talaga ay top places talaga is Palawan. Mga ano pa yun parang 2024. Grabe yung mga tao, parang meron pa silang booklet ng lyrics ng mga songs ko. But never ko na-realize magkakaroon ganong moment sa life ng 2024. That's why I love going. Actually, isang beses pa lang ako nakapunta ng Palawan and sana ma-invite ulit ako doon. Next is kung international, I think paborito ko yung San Francisco. San Francisco kasi una sa lahat ang ganda ng lugar. Tapos yung mga tao, marami rin Filipino doon talaga, super supportive. Na grabe din yung energy. Siguro yun, San Francisco, LA, malala din doon. So yeah, I can't wait to go back there. And I hope makasama siya sa world tour ko very, very soon. Yan, para makabalik ako doon. Okay? It's not easy. Actually, hindi ngayon yung word if you don't know kung bakit ka nandun, don't do it. If you can't stand on solid ground, if wala kang heart sa ginagawa mo, don't do it. Kasi hindi siya talaga madali. Kasi whenever I perform, hindi ko siya masyadong laging pinapakita na super kinakabahan ako or super hindi ko alam kung paano dadalhin yung show. But for some reason, napupull off siya But before we get there, ang daming behind the scenes na nangyayari. Before I come up on stage, ang dami nangyayari. So, yun ang masasabi ko. I always try my best. And whenever you guys see me trying my best, ibig sabihin, mas malaki yung panaglalaban ko before that show. Before that show even happened. So, yeah, it's not easy, but I love doing it because I meet people who loves me and who knows my songs, and I feel like kumbaga it completes a part of them seeing me live. So, I owe it to my fans na someday mas kagalingan ko pa, mas magiging excellent pa ako. I'll do my best para someday hindi lang ako sa mga specific places makapunta kundi sa buong mundo. Siguro I just want people to live their life to the fullest. Ako, a lot of my songs, sinasabi nga nila, very relatable. Kumbaga, the way I use words doesn't, I don't need to complicate it. Kasi sometimes, the world is, the world is always, the world is already complicated. And I don't need to complicate my music kasi minsan may mga bagay, may mga words na sa music lang natin naririnig. And para sa akin, ganun yung purpose ko. To say the things we can't say out loud. Okay, this is my Kima drawing. Meron din ako nilagay na text na with you always. Ewan ko kung paano nyo interpret yung drawing ko na to. But I first started drawing Kima nasa notebook ko siya. Tapos nagdo-drawing ako ng parang character na nagre-represent sa akin. And na-realize ko na wala akong ma-perfect na creation. As in, walang perfect na shape, walang perfect na bilog, walang perfect na triangle, walang perfect na kahit anong gawin ko. So parang na-realize ko, you know what, I'll just stick sa kung ano yung imperfect. And para sa akin,
nung nakita ko na si Kima, like the first time I saw him na ganito, sabi ko, ang galing, hindi nga siya perfect. Pero para sa akin, ito yung gusto kong representation na I'm not perfect din. Same as Kima. Marami ako scars. Well, siya yung scar niya talaga. Actually, hindi nga scar yung... Parang nirepresent dito na yung star. Yun yung what makes him unique. Because ako para sa akin, yung mga scars natin, mga battle scars natin in life, that's what makes us unique. Because it made us kung ano tayo ngayong araw or ngayong year. Para sa akin, it makes you shine the most when you're ready to accept that you're not perfect. And that's okay. Kaya para sa akin, ganun kasi si Kima na marami ring tao na pwedeng hindi tayo tanggapin as we are. But for Maki and Kima, kasi no matter what happens, we accept the fact na we are all different and we all deserve to be loved no matter how many scars we have. Tama ba? Yeah. So yeah, it's Kima with you always. And that's me drawing my Kima. And I can't wait for you guys to see Kima in person as well sa darating na Color Coaster, the concert in Jakarta and in Singapore. See you guys there!